Pinagpalit ang anak sa pera ng kanyang sariling ama. Ang gabing gumuho ang pamilya dahil sa isang nakakagulat na desisyon na walang sinumang inaasahan. Sa isang maliit na bahay sa gilid ng Davao, tahimik na lumaki si Marco, isang masipag at mabait na anak na lalaki. Ang akala niya, normal lang ang kanilang pamilya, hanggang sa dumating ang araw na mabuksan ang isang sikreto na magpapaguho ng lahat. Ang kanyang ama, si Mang Roberto, kilala bilang istriktong haligi ng tahanan, ay laging may iisang salita. Walang kwenta ang pangarap kung hindi pera ang kapalit. Sa tuwing uwi si Marco galing eskwela, laging malamig ang tingin ng kanyang ama. Samantalang ang kanyang kapatid na si Liza, ay laging paborito, binibigyan ng pera, pagkain at atensyon. Isang gabi, habang kumakain sila, biglang binitiwan ni Mang Roberto ang isang nakakagulat na pahayag. Marco, tumigil ka na sa pag-aaral mo. May trabaho ka na sa Manila, may makukuha akong malaking pera kung papayag ka. Natigilan si Marco. Ano po? Ako po ba ang ibebenta ninyo sa trabaho na ayaw ko? Nanginginig niyang tanong. Biglang tumama ang kamay ng ama sa mesa. Huwag kang magreklamo. Ako ang ama mo. Ako ang magdedesisyon. Umiiyak si Liza sa gilid pero walang imik. Ang ina nila ay tahimik lang, parang takot magsalita. Kinabukasan, nalaman ni Marco ang masakit na katotohanan, ibebenta pala siya ng sariling ama sa isang key contract job sa Maynila kapalit ng malaking halaga ng pera para pambayad utang. Doon siya tuluyang sumabog. Tatay, anak po ba talaga ako o investment lang? Tahimik ang buong bahay. Hanggang sa sumagot si Mang Roberto sa malamig na boses. Kung anak kita, susunod ka. Kung hindi, umalis ka. Umalis si Marco sa gabing iyon, basang-basa sa ulan, bitbit ang sakit at galit. Sa bahay, tuluyang nagkagulo. Si Liza, na hindi nakatiis, sinigawan ang ama. Tatay, bakit po ninyo ginawa kay kuya yun? Anak niyo rin siya. Pero ang sagot lang ng ama, wala kayong alam sa tunay na buhay. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Marco, hindi na bilang batang sunod-sunuran, kundi bilang isang taong may hawak ng katotohanan. Dala niya ang isang dokumento. Tatay, alam ko na po lahat. Natigilan si Mang Roberto. Ipinakita ni Marco ang papel, isang lumang kasunduan ng utang ng ama sa isang illegal lending syndicate. Ang trabaho sa Maynila ay hindi trabaho kundi pagkakautang na gagamitin si Marco bilang pambayad. Napaupo ang ama. Hindi mo dapat nakita yan. Lumuhod si Marco sa harap niya, hindi para magmakaawa, kundi para magpakatotoo. Tatay, bakit ninyo kami isinakripisyo sa kasalanan kayo ang gumawa? Tahimik ang buong bahay. Si Liza ay umiiyak na, habang ang ina nila ay tuluyang humagulgol. Sa unang pagkakataon, bumigay ang ama. Patawarin mo ako, akala ko kasi, pera ang solusyon sa lahat. Moral lesson. Hindi kailanman dapat gawing negosyo ang pamilya. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa pera o kontrol. Kapag ang magulang ay ginawang pag-aari ang anak, ang tahanan ay nagiging kulungan, hindi tahanan. Ang tunay na ama ay hindi nagbebenta ng anak kundi ipinaglalaban ang kinabukasan nito.